Guys, ito na po yung request natin para sa price update ni Vivo. So mega loud shoutout po sa lahat ng mga nag-request po nito. At ito na nga po guys ang ating latest update dito kay Vivo. Ang mga i-update po natin guys kay Vivo guys, ito may isang table lang po sila dito ng mga model na pwede nating ma-avail sa kanila. Pagdating sa entry level guys, andito yung kanilang Vivo Y03. Yung bagong release po nila, yung huling lumabas po sa kanila ng mga entry level din, Y19s. Ang kanila pong Vivo Y28. At syempre guys, pagdating sa B series, andito po yung kanilang B40 5G. Ang kanila pong B40 Lite, yan, B40 Lite. At syempre, kung may accessories guys sa mga naghahanap ng watch, andito ang kanilang Watch 3. Watch 3. Meron din po sila ditong TWS3E sa buds naman guys. Ito yung mga wireless earbuds. At syempre, yung kanilang bagong labas po na Vivo V50 5G. Yan, yung bagong release po ni Vivo. At yung kanilang kumbaga top of the line, andito yung mga flagship phone niya, ang kanilang X200 5G series. So ito na guys, umpisahan na natin ang update natin. Unahin po muna natin ang kanilang mga entry level. So guys, let's go, samahan niyo ako. Ito na guys, unahin natin ang kanilang Y03. Sa mga naghahanap po ng budget lang dito kay Vivo, ito, pag-usapan muna natin ang kanilang Y03. Ito guys, may dalawang variants ang kanilang Vivo Y03. Ayan, meron po itong 4GB RAM 64 at meron din po itong 4GB RAM 128. So may dalawa tayong pwedeng pagpilian dito. Tapos guys, ito, pag-usapan muna natin ang kanyang mga specification. Siyempre, mga gamer guys, kahit budget po ito, pwede na rin to kasi ito ay merong ultra game mode, multi-turbo 5.5. Siyempre, hyper engine gaming technology din yan. Pagdating nga pala guys sa screen refresh rate ng kanilang budget phone, ito ay naka 90Hz screen refresh rate na rin. At siyempre, maliwanag na rin po yan kasi meron siyang night brightness para sa kanyang screen. Mapapansin nyo, maliwanag po ang screen yan. Pagdating sa IP rating guys, budget phone pero merong IP54 rating yan para sa kanyang dust and water resistance. Pagdating sa volume, medyo malakas din, naka 150% po ang kanyang volume with audio booster. Then battery, pang all day battery, meron siyang 5,000 mAh battery. Para po sa presyo guys, kung naghahanap tayo ng mura lang dito kay Vivo, ito 4,399 ang 64 at 128 po nito 4,999. Tapos guys, ito next may papakita sa inyo ang kanilang Vivo Y19s. Para po sa kanilang Vivo Y19s, ito po may dalawang variants din po ang kanilang Vivo Y19s. Bago guys tayo pumunta doon sa mga specification po nito, ay check muna natin ang kanilang 9,999 design. Then ito sir, yung binablog na yung yan, ito guys ang kanilang Vivo Y19s. Ito guys, pag-usapan na natin yung kanyang mga specification para po sa kanyang specs and parameters. Guys, maganda sa kanilang Vivo Y19s, ito po ay merong 5,500 mAh battery. So yun po yung bago sa kanya, mataas po ang battery, 5.5. Fast charging na din, naka 15 watts fast charge yan. Mas mataas na rin ang IP rating nito kasi ito ay merong IP64 na rin para sa dust and water resistance niya. Syempre guys, pagdating sa photos, ito ay ginamitan na rin po ng AI photo enhancement. Diba? Ito pa ay merong 50 megapixel po para sa kanyang night camera with AI camera din. At syempre, meron po yung dynamic light. So ayan, dynamic light system. Ito po yung dynamic light system. May naka-dynamic light. Check mo lang. Pakita mo lang. May notification and playing sounds. Then guys, ito naman ang update natin sa kanilang B40 5G. Sa mga nagtatanong po sa atin ng B40 5G, ito po yung ating Vivo B40 5G. Ito guys, may dalawang variants din po ito. Isang 256GB at isa pong 512GB.
O ito guys, punta tayo sa kanyang mga specification, isa-isahin natin. Yan. Guys, ito para dito kay Vivo V45G. Kung more on camera tayo guys, ito ginamitan to ng size all main camera. Yung main camera po nito, yan, naka size all main camera yan. Syempre size, meron din siyang para sa kanyang multifocal point. O yung kanyang multifocal portrait camera. So meron din siyang ganyan. Wide angle sa front. Check natin. Then ang maganda po dito guys. Then guys, maganda dito sa kanilang V45G guys. Kung mahilig kayo sa video guys, ito ginamitan to ng pagdating sa video. So meron po itong size cinematic portrait video with optical image stabilization. So napaka-smooth ng video nito guys. Then pagdating sa battery, meron naman siyang 5,500 mAh battery at ginamitan po to ng Blue Bolt battery. Yan po yung kanyang maganda sa kanya pagdating sa battery. Blue Bolt battery. Tapos guys, naka 80 watts to para sa kanyang fast charging. Then equipped na rin po pagdating sa durability, itong si V45G is naka IP68 and IP69. So mas mataas po yung kanyang IP rating. Pwede siya masubmerge sa tubig up to mas malalim ang pwede natin masubmerge dito. For 30 minutes, kumbaga 2.5 meters pwede yan masubmerge. Then pagdating po sa processor, ang kanilang V45G is naka Snapdragon 7 Generation 3 mobile platform. Yan. Para po sa presyo guys, ulitin po natin ang mga presyo nito. Para po sa 256GB, 26,999 and 29,999 naman kung 512GB ang ating gustong bilhin. Yan. Vivo V45G. Tapos guys, ito naman ang update natin sa kanila ding entry level. Ito, kung gusto naghahanap po tayo ng budget phone pa rin dito kay Vivo, andito yung kanilang Y19s. Ito po yung design ng kanilang Y19s. Tapos ito naman ang kanilang black. Para po sa presyo guys, ang kanilang Vivo Y19s, ito guys may dalawang variants po ito. Isa pong 128 po nito at ang isa po nito ay 256GB. Ayan. Bago tayo guys pumunta sa mga presyo, bigay ko muna sa inyo yung mga specification po nito. Ano ba yung bago dito kay Vivo Y19s. Check po natin ang design. Guys, ito yung ilaw niya. Ito yung tinatawag nila dynamic light. So, ayan. Ito siyang dynamic light system. Then, matibay po ito guys. Meron na rin po itong SGS 5-star drop resistant and military grade certification. So, ibig sabihin, accidentally mahulog yan is matibay talaga din. Hindi basta-basta masisira. Then, kung more on camera tayo, ito ginamitan ng 50 megapixel po para sa kanyang night AI camera. Yan. At meron na rin siyang AI photo enhancement. Check po natin ang camera niya. Yan. Pagdating sa durability guys, ito IP64 na din to para sa dust and water resistance. Sa battery, mataas na rin po ang battery ng kanilang Vivo Y19s kasi ito po ay merong 5,500 mAh battery at fast charging na din, 15 watts. Yan. Then ang bago po sa kanya, pagdating sa volume, malakas po ang volume ito, up to 300% ang kanyang volume. Yan. Para po sa kanyang variant guys, ito ang 128 po nito, presyo po niyan ay 6,000 o 6,499. Kung 256 naman ay 8,499. O yan guys ang ating latest update sa kanilang Vivo Y19s. Tapos guys, ito naman Vivo Y28. For Vivo Y28 naman guys, ito isang variant lang po ang kanilang Vivo Y28. Bali ito po ay merong maximum RAM na 16GB RAM, 256GB. Yan. Guys, ito maganda sa kanilang Vivo Y28. Napakataas po ng battery nito. Meron din yung 6,000 mAh big battery.
At naka 44 watts po yung kanyang yung fast charge na to, 44 watts. IP64 na din para sa kanyang dust and water resistant, so safe na safe din. Ayan. Tapos guys, hindi lang yan, syempre kung maganda dito sa kanyang yung screen refresh rate nito ay napakaliwanag din. Ito ay merong high brightness with eye protection screen at naka 90 Hz po yung screen refresh rate niya. Syempre sa mga gamer guys, ito ay na rin, merong multi turbo 5.5 plus game mode. Para po sa presyo guys, ang kanilang Vivo Y28 16GB RAM 256, 9,999. Tapos guys, ito puntahan naman natin ang kanilang Vivo V40 Lite. Ito guys, sa mga nagtatanong po ng mga naka-on sale dito kay Vivo, ang kanilang Vivo V40 Lite ay naka-markdown. Ayan. Ito po, may tatlong variants po itong kanilang Vivo V40 Lite. Meron po itong 4G at meron din po itong 5G. Yan. Ito guys, para sa mga specs, bago tayo pumunta sa kanyang presyo, alamin muna natin ang kanyang mga specification. Ano ba yung maganda dito kay Vivo V40 Lite? Guys, unang-una dito yung kanyang supercharged pump. Ito po ay naka 80 watts fast charge. 5,000 mAh battery para sa kanyang large battery. At meron po itong 4 year of efficiency pagdating sa kanyang battery health. Then pagdating sa main camera, ito ay merong 50 megapixel po with AI Aura Light Portrait camera. Check muna natin ang camera niya. Kaya pala maliwanag. Saka syempre guys, ito yung display nito, napakaliwanag kasi ito ay merong 1800 nits para po sa kanyang peak brightness. Kung gusto natin ng maliwanag yan, hanggang 1800 nits po yung brightness nito. Then pagdating sa kanyang screen refresh rate guys, ito ay naka 120 Hz para sa kanyang Ultra Vision AMOLED display. IP54 na din, syempre dust and water resistant. At ang pagdating sa processor, syempre naka Snapdragon na po yan, 4 nanometer 5G Snapdragon ang ginamit sa kanya. At ang volume nito ay naka 300% volume na din. Yan, ito na guys, isa-isahin na natin ang mga variants po nito. Para po sa 4G nito, 13,999. At kung 5G naman, ang 5G po naman nito ay may dalawang variants din. Isa pong 256, 15,999. At ang 512 naman na variant po nito na 5G din, V40 Lite 5G, ay 18,999. Ito po yung isang kulay nito. Syempre guys, hindi lang yan. Kung naghahanap naman tayo ng watch dito kay Vivo, andito ang kanilang Vivo Watch 3. So meron po silang rubber. Ito yung display nila, ito yung tinatawag nilang Asteroid Black Rubber. 13,999 ang price nito. Pagka-rubber po ang brace. Then pagdating naman sa kanyang moon white leather, pag leather po yung bracelet, ay 14,999. So ano bang maganda dito guys sa kanilang Vivo Watch 3? Guys, ito maganda dito, accurate health data detection. Siyempre, yung mga monitoring natin ng health Then 16 days of super long battery life, matipid sa battery. At syempre, yan, medyo ang weight din nito, 36 gram, lightweight design niya. Tapos, syempre, yung display nito, napaka-vivid kasi ito ay naka-AMOLED display na rin. Yan, para po sa presyo, ulitin po natin, Moon White Leather, 14,999. Ito po yung Asteroid Black Rubber, 13,999. Then, yung kanilang Vivo, ito naman, yung kanilang naghahanap tayo dito kay Vivo ng wireless buds. Andito po yung kanilang Vivo TWS 3E. Ito very affordable guys, 1,999 lang o almost 2,000. So matipid po ito sa battery, meron po siyang 42 hours super battery life.
Yan, meron siyang 88 ms super low gaming latency. Meron na rin po itong noise reduction. At syempre, super comfortable pagdating sa ating tenga. At water resistant din kasi ito ay naka IP54 na din. Yan. Para po sa presyo, 1,999. At syempre guys, pagdating naman sa latest model po ni Vivo, andito yung kanilang Vivo V50 5G. Syempre guys, kung latest ang pag-uusapan natin, ito po yung bagong release nila. Ito guys, may dalawang variants din ang kanilang Vivo V50 5G. Kasi meron po itong 256GB at meron din po itong 512GB internal storage. O ito na guys, kung gusto natin ay latest model, yan. Ito guys, kung more on camera kayo, guys, itong si Vivo V50 5G is ginamitan ng size all main camera. So lahat ng camera nito naka triple camera na 50 megapixel po. Ay lahat ay ginamitan ng size, yun nga po, all main cameras. Lahat po yan ay merong 50 megapixel. Pagdating po sa kanyang ultra wide angle, naka 50. Pagdating po sa kanyang selfie camera, 50 din. Syempre pagdating sa main camera ay may optical image stabilization, 50 megapixel din. So check po natin ang camera nito. Syempre, naka ultra wide angle din yan. Meron siyang 0.6 o yung tinatawag natin 112 degree. So, mas malawak po yung ating kuha dito pag ginamit natin ang 0.6, yung kanyang ultra wide angle. Pagdating sa video guys, maganda sa kanilang Vivo V50 5G. Napaka-smooth ng video nito. Kasi meron siyang 60 frame per seconds. Kahit malikot ang kamay nyo, ay magandang panoorin yung video natin. Hindi masakit sa mata. Ayan na guys, para po sa mga presyohan ng kanilang dalawang variants sa kanilang Vivo V50 5G. Ayan, 256 po nito, 27,999 at 30,999 naman sa kanyang 512B. Ayan po yung ating ano. Tsaka maganda guys dito safe yan sa tubig kasi yan ay merong mataas na IP rating, IP68 and IP69. O diba, napakataas po ng IP rating yan. Ibig sabihin guys, yung mga ingress na mga alikabok at tubig, mahina ang tsansan makapasok dito kasi mataas po yung IP rating niya. At syempre, pagdating sa processor, ito ay ginamitan ng Qualcomm Snapdragon 7 Generation 3 na. At yan guys, ang update natin sa bagong release ni Vivo ngayon, Vivo V50 5G. At syempre, andito yung kanilang top of the line o yung kanilang flagship phone, ang kanilang X200. Yan, dito na po tayo sa kanilang mga flagship. So dito guys, may dalawang ano tayo dito na pwedeng pagpilian. Ito pong hawak natin na to. Ito yung kanilang X200 Pro at ang kanila pong X200 5G. Kung mapapansin nyo naman guys, is magkahawig naman yung design ng dalawa. Pero syempre pagdating sa specification ay magkaiba yan. So unahin po muna natin ang kanilang ano, X200. Ito po yung 5G din po to. Yan. Ito guys, unahin ko po yung processor nito. Balang ginamit pong processor dito guys is naka MediaTek Dimensity 9400. At kung camera naman, lahat po ng camera nito ay merong 50 megapixel. Ginamitan po ng size all main camera din. Sony IMX 921 para sa kanyang sensor. At meron din po itong telephoto camera, naka Sony IMX 882 sensor ang ginamit. At pagdating sa wide angle, yan, meron siyang wide angle, 50 megapixel din ang ginamit na camera. Then, isa pa dito guys, napakataas ng battery ng kanilang X200 kasi ito po ay merong 5,800 mAh battery plus 90 watts na fast charging. Ang bilis ito mag-charge. Then, pagdating sa durability, naka IP68 nga po and IP69. So, pwede siyang masubmerge sa tubig, siguro mga up to 2.5 meters for 30 minutes. Ganun kalalim. Makakasurvive yan kahit malubog yan doon. At syempre yung display guys, napaka-vivid ng display nito kasi AMOLED display na yan, 120Hz at matibay po kasi ito ay merong SGS low blue light ano din yan, certification. Yan, sa mata, tamang-tama guys, ito meron siya palang low blue light certification din.
Yan, para po sa presyo guys, ang kanilang X200, 57,999. Then, dito naman po tayo sa kanilang X200 Pro. Yan, para sa kanilang X200 Pro. Ito nga lang guys, hawak natin ang kanilang dummy phone. So, hindi natin may experience ang camera. Pero guys, ang maganda dito, yung kanyang cinematic portrait video. Pagdating sa video, ito ay merong 4K na naka-high dynamic range. So, kahit sobrang liwanag o sobrang dilim ng ating kinukuhanan, ay malinaw ang kuha nito. Kasi meron siyang high dynamic range, 4K resolution pa, mas mataas. Pagdating sa kanyang camera, ito po yung merong tinatawag na 200 megapixel size Apo telephoto camera. Yan. Siyempre sa main camera din, meron din po itong tinatawag na True Color main camera with Vivo X Sony LYT818 ang ginamit dito. Yan. Siyempre sa ultra wide angle din, naka 50 megapixel na rin. At pagdating sa processor guys, ito ay ginamitan po ito ng Vivo V3 plus chip, yan, plus MediaTek Dimensity 9400. At napakataas ang battery po ng kanilang Vivo X200 Pro, kasi ito ay merong 6,000 mAh large battery, plus 90Hz po yung kanyang flash charging. At ito ay gumagana po, at ito guys, gumagana rin to sa wireless charging. Yan, 30 watts. IP68 and IP69 din siya. Para po sa presyo ng kanilang X200 Pro, ito po ay 69,999. Sa mga nagtatanong po sa atin ng latest update daw po, ay may share din po natin ng video na to para makatulong naman tayo sa mga ibang mga kaibigan natin na naghahanap din ng mga presyo ng Vivo.